Mga Pilipino, ito ay isang inventor na may pagmamalaki po natin na palagay ko ay magkakaroon na tayo ng kuryente kahit tayo nasa bundok. At ito ang kauna-unahang tingin na meron ko. For seriously speaking, mga Kapilipino, ating aalamin kung ano ang kanyang imbensyon. Pero nais ko muna malaman ang iyong lugar dito sa Pilipinas. Saan ang hometown mo? Actually, taga-Antipolo ako eh. Aha. So, sa Antipolo. At doon na rin natin ginagawa itong ating mga produkto na renewable energy. So, unang-una, ginawa natin itong solar water heater. Itong solar water heater na to, ito yung replacement. Instead na gagamit tayo ng electric water heater, gas water heater. So, yung mga lumang teknolohiya na nagpapait ng tubig ay sobrang lakas kumain ng kuryente. Samantalang itong ating solar water heater, libre ang nagpapait ng tubig. Araw ang nagpapait ng tubig. Kaya, since na abundant tayo sa solar energy dito sa Pilipinas, napakagandang gamitin yung ating solar water heater dahil una-una ito ay safe, hindi ka makukuryente. Matipid, wala kang gagamitin kuryente. At ang kagandahan nito, wala kang iniisip na malakas ang ikot ng metro mo sapagkat libre nga ang nag-iinit ng tubig. Ito po yung ating solar water heater. Pangalawa po, ating pong Sandali lamang, at aalamin ko muna. Ito bang pagkaka-invento mo nito ay gusto naming malaman kung paano mo ito sinimulan, Dennis. Dahil napakahirap isipin itong iyong sinasabi sa amin na sa utak kaipalan ng Pilipino ay pwedeng lagyan ng kuryente ang bundok. Paano mo ito nasimulan? Actually, nasimulan ko to sa gawa ng pangangailangan, no? Dahil sa bawat lugar na ako dumadako, nakikita ko yung mga problema. So, ngayon, since na nagawa ko na itong solar water heater, dahil nakita ko rin kasi yung pangangailangan at yung sobrang dami kasi na ng kuryente na nagagastos kapag ka nagpapain ka ng tubig, marami yung tinatawag na carbon o yung pollution na ikinakalat sa hangin kapag gumagamit tayo ng water heater. Pero kung gagamit tayo ng solar water heater, may iwasan yung pagsunog ng maraming fossil fuel para lamang makapag-generate ng kuryente. So yun yung kauna-unahan na nagawa natin itong solar water heater na kung saan 100% ang matitipid mo sa kuryente kung ikaw ay gagamit ng solar water heater. Ano ang iyong background? Ikaw ba ay engineer? Ikaw ba ay nag-research, nagtrabaho sa research company or what? Mechanical ako. Mechanical engineer. Talagang mahilig ako sa tinatawag ng mga green technology. Kapag may nakita ko na something new na teknolohiya, lalo pat una-una ay hindi nakakasira sa kalikasan at nakakatulong sa mga tao, yun yung binibigyan ko ng focus. Binanggit mo rito na lilipat tayo dito sa may power lamp na ito. Ako ay na-intrigue dito sa iyong binanggit na ito na underwater, submersible, waterproof, solar. Inon niya mga Kapilipino, mga ka-OFW. Ano itong inoon mo na ito? Ito po yung connection ng underwater light. Actually kasi nung ako mangingisda sa Palawan. Ang ibig sandali muna. Itong ilaw mong ito ay nasa loob ng tubig. Aquarium. Aquarium. Hindi lumalabas ang kuryente yan. Ba't hinawakan mo yung tubig? Hindi ka naman nakuryente. Yun po yung safety talaga. At hindi po tayo nakukuryente dyan. At yung maging yung isda, sa ilalim ng dagat, hindi rin makukuryente. Actually, sinubukan namin yan sa Bataan. No, may kasama kaming divers, 100 meters. Yung lalim ng wire at ng ilaw, inilublob sa dagat at inobserbahan ng mga divers kung gaano ito kaliwanag sa ilalim ng dagat. At napatunayan natin na sa loob ng kahit na 100 meters yung lalim, hindi siya nababasted, hindi puputok, patuloy pa rin na gumagana. Saan nanggagaling ang kuryente niyan, yung ilaw niyan? Ang kuryente yan, nanggagaling yan dito sa storage battery na kung saan ay yung solar naman ang nagcha-charge sa kanya. So meaning to say, kapag ikaw ay mangisda, lalo pat sa gabi, ay sisiguraduhin ko sa iyo na talagang wala kang kukonsuming pera o gagasusin sa pagpapailaw. Kasi ang traditionally na ginagamit ng ating mangingisda kapag mangisda sa gabi
ay gumagamit sila ng tinatawag na Petromax. Yeah. So yung Petromax, as per my observation doon sa Palawan, ay gumagastos sila ng 160 pesos hanggang 250 kada gabi. So, ibig sabihin, kung yung 250 o 160 pesos na yon na matitipid na kada gabi, eh malaking bagay na yon para pambili ng pagkain o kaya panggastos sa pagpaparal sa kanilang mga anak. Wow. Dahil dito, sigurado tayo, 100% wala silang gagastusin. Wala silang worry na malulugi sila tuwing lalaot. Kaya patuloy na naghihirap yung ating mangingisda dahil iniisip kasi nila na pag lumaot ako, gagastos ako ng gas. Pag wala ko nahuli, lugi. So dito, ang kailangan mo lang gastusin, yung paglaot. Pero yung gagastusin mo para sa pagpapailaw, libre yun. Magkano yung system na yan? Yung isang system po, kasama na yung 10 watts na solar panel, kasama na itong battery, controller, at may 5 meters wire na tayo na underwater. Yung ilaw na yan, ay nagkakahalaga ng 5,500. 5,500, that is Yes, set po yun. Kasama ng solar yun. $120 something lang. Aba, Yes, talagang, yes. okay. Saan minamanufacture itong mga gamit nito? Doon na rin, sa lugar ko, sa Antipolo. Ikaw na rin ang nag-design ng manufacturing Yes, ako na production rin. yan? Oo, ako na rin. Wow! Give me five, give me five, give me five. Mga ka-Pilipino, yan ang utak Pilipino. Teka muna, mamasyal ulit tayo. Meron ka solar power lamp doon. Ito ba yon? Ito? Ito. Paano natin ito i-explain ulit? Mga ka-Pilipino, ito po ay very interesting. At napapasyal ako dito sa kanilang pinaka-display center ng grupo ng mga mauutak na Pilipino. Isa na nga rito si Dennis Alvarez. Paki-explain. Mercader. Dennis, ano ba si Calpito? Ha? Dennis Mercader. Ayan. Okay. Ngayon, ay i-explain niya ulit sa atin itong solar power lamp. Okay? Yon ay 5,000 plus. That is $120. 5,500. Yan. Okay? Ngayon, magtungo tayo sa solar power plant. Aba, ito ay portable ito ah. Yes, portable po. Ha? Obo! Paki-explain ito, Dennis. Actually, ito ay nagawa natin dahil na rin sa pangangailangan ng ating mga kapatid, lalo na yung mga nasa malayong lugar, nasa probinsya, na walang kuryente. At ganoon na rin, nagawa na rin natin itong design na to dahil na rin sa pangangailangan ng ating mga kababayan kapag lalo na't nasa lanta sila ng mga sakuna o bagyo. Dahil pag bagyo, walang kuryente, walang ilaw, napakahirap. At pangalawa, wala silang communication dahil hindi sila makapag-charge ng kanilang cellphone. So ito, nagawa natin to. Actually, portable to. May kasama na siyang Solar panel. No? Kasama na tong controller na may connection na. Ito, plug and play na lang to. Okay. Wala na silang alalahanin. Walang technical man na kailangan dito. Basta tusok-tusok lang, gagana na to. Okay, paganahin natin. Paganahin. Ayun. Ayan, excited ako. Itong system natin to may kasama na siyang libreng dalawang ilaw. Inuna niya mga ka-Pilipino. Actually, nakita ko kasi sa malayong probinsya, naghihirap yung ating mga kababayan, mga estudyante, nag-aaral sa gabi, gumagamit sila ng gasira. No? Ang gasira, mabuti kung ang gamit mo gas. Yeah. No? Ang masama nito kung gumagamit sila ng krodo. Kaya, mahirap na nga yung aralin nila, sumasakit ng ulo nila sa kaisip, tapos nadagdagan pa ng sakit ng ulo, gawa ng gasira, ng usok niya. Pagising sa umaga, nangingitim yung ilong. Kaya ang ginagawa natin, itong system natin na to, itong portable na solar power lamp na to, ay may kasama na siyang dalawang ilaw, para sa gabi, may liwanag ang buhay sa bahay. May saksakan dito. Yan. Para Nasaan na yung cellphone charger natin? pwedeng mag-charge ng, ito para sa cellphone. Yan, dito. Pwede kang mag-charge ng cellphone. Kaya kahit malayo ka man o malapit man, mayroong patuloy na komunikasyon sa iyong mga mahal sa buhay. Ito gaano ang tagal niyan? Actually, ang tagal nito kapag full bat yung battery, nasa 5 hours yung usage ng ating ilaw. Kapag dalawa. Anong tulong ng solar na yon? Yung solar naman na to, ito yung nag-charge ng kuryente sa ating battery. Oh! Kapag low bat to yan, ang panel naman, solar panel naman, siya yung nag-charge o nagpo-full bat ng ating battery. Ngayon, yung itong portable natin na power lamp na to, pwede natin dalhin sa bukid, pwede dalhin sa dagat, anywhere. Pag na-brown out sa bahay, pwede mong gamitin.
Kahaba itong kung ano ito. Oo. Yan ba ang pinaka-extension niyan? O, abot pala na malayo yan eh, oh. Actually, Oo. may libre ka ng 15 meters na wire. Ito ba ay ikaw din nagmamanufacture to o binibili mo na ito? Yung wire, binibili natin yan. Binibili mo na pati mga ito. Yes. Oho. Yes. Wow! Magkano naman ngayon ang halaga nitong solar power plant na ito? Mayroon kaming, ito, good news, no? Kasi meron tayong promo, lalong-lalo na sa ating mga kaibigan, mga OFWs. Isa halip na 7,500 pesos yung halaga nito, Oo. ay binibigyan na lang namin ng 4,500 pesos. Aba. Isang set na yun, meron na tayong panel, Oo. may controller, battery, may dalawang ilaw, kompleto na yung plug and play na lang. Kung baka naman pwede ako maglambing. Oo. Kung babanggitin nila na sila ay OFW at miyembro ni Calpito, baka Yes. may special discount pa. Madali lang po kami kausap pagdating po sa ganyan. Alam mo Aba. naman, kami ni Presidente po madali lang kausap yan. alam mo, Problem. alam mo, nasumakay ako sa kanya sasakyan. Oo. Napag-uusapan namin, sabi ko, mabuti na lang merong isang popoy, Yes. pagayon, Oo. na nag-alaga sa ating mga inventor, sapagkat wala nakakaintindi sa atin. Dahil, alam mo, ang utak na inventor, hindi maintindihan, Oo. pero siya naintindihan niya kung Yes. paano tayo pakisamahan. Kaya, Naman. sinasaluduhan ko yon. Ito, tatlo bale, ultra, sun, solar, Water heater. water heater, solar, Powered underwater lights. solar power underwater submersible waterproof solar lamp and solar power lamp. Wow! Actually, meron pa ho tayong isa pa na talagang kailangan natin, very basic to. Aha. Ang sabi ka nila, ang tubig ay buhay. Mhm. So, meron tayong ginawa dito na filter na alkaline yung kanyang labas, natural alkaline. Okay. Oo, napakarami kasing lugar. At mismo dito sa Metro Manila, napakalaki yung nakukonsumo natin tubig, malaki na pabayaran natin monthly sa pagbibili-bili ng malinis sa tubig galing sa mga refilling station. Mhm. Pero ang ginawa natin, gumawa tayo ng water filter, i-connect mo lang doon sa iyong gripo, instant paglabas nun, drinkable water at malinis siya. Ang Napakamura lang pH ho. niya ay Ang pH 7. Ang pH level niya, 7.4 hanggang 8.4. Magkano hindi- naman yon? Ang halaga po niya, nagkakalaga ng 2,500. Nasaan yon? Nandito. Gusto kong ipasyal mo ako. Mamamasyal tayo dahil gusto kong makita ito. Nasaan na ba yon? Sana? Water filter. Yung filter natin. Alam nyo, napakadaming mga display rito, mga ka-Pilipino, mga ka-OFW. Imbensyon ng mga Pilipino, napakarami at very amazing. Ayun, ang water filter na inimbento ni Dennis Mercader. Okay? Dito tayo sa maliwanag nito dahil gusto kong mai-feature ito. Okay, ito ay invention mo rin, ano? Yes. Okay, paki-explain mo ito, Dennis. Oo. Actually ang tubig natin galing sa Nawasa, normally malinis siya dahil ginamitan na yan ng chlorination, no? Oo. Ang problema lang, along the line kasi, yung mga tubo, nakokontaminate siya. Aha. At pangalawa, yung chlorine kasi, yan po yung number 1 cause of cancer. Okay. Base sa research ko, US-based yung aking research. Mhm. Ngayon, nakita ko yung pamamaraan kung paano tanggalin yung chlorine doon sa tubig. That's right. At pangalawa, nakita ko ang pamamaraan kung paano tanggalin yung mga sediment, yung mga solid particles, yung mga mineral na hindi kailangan natin Yun ang katawan. nagpapahard sa water. Yes, oo. Aha. So ngayon, ginawa natin simple. Ito, i-connect lang natin sa gripo. Mhm. Ito mayroon siyang connector. Okay. Yan. Ipitan lang yan. Ito naman, bubuksan mo, lalabas ang tubig dito. Okay. Pag kabila naman, dito naman lalabas ang tubig. Aha. So walang malaking pagbabago doon sa bahay mo. Okay. Instantly, paglabas ng tubig dito, Ito yung drink inumin. naman. Yes, dito ito inumin. Ito yung inumin. Ito yung Panghugas. regular. Oh, regular. Regular. Oo. Ayun. Magkano yan, kamo? Para po sa ating mga OFWs, 2,500. Kapag naglambing po sila, pwede pa natin gawing 2,000. Aba. Basta't membro, Basta't banggitin lang na Oo. OFW
na miyembro ni Calpito. Yes. Oh, wow. May special prize tayo pasat membro mo. Okay, very good. Oo. Very good. Okay, so, anong tawag mo riyan? Ito po ay natural alkaline filter. Aba. Oo. Ako'y intrigue. Itong mga components nito, ikaw na rin nagmamanufacture o pinagagawa mo? Pinapagawa ko lang to. Ako lang nag-conceptualize kung ano yung laman sa loob at kung paano yung system na madali lang. Saan mo pinagawa lahat yan? Dito? Locally available to. Ay, itong mga gamit na ito. dito lang. Oh, okay. Wow! Okay. Dennis Mercader, para sa inyong panghuling pananalita at panawagan sa ating mga OFW na nasa 81 countries worldwide, 805 cities all over the world, kabuuan ng 5.6 million na miyembro ng inyong lingkod. Go ahead sa iyong panawagan. Ako po ay nanawagan sa ating po mga ka-OFWs na tangkilikin po natin ang sariling nating teknolohiya, invention man o innovation, dahil tandaan po natin na wala pong nagpapaunlad sa bayan, kundi yung ating mga teknolohiya. Pagka tinutulungan po natin yung ating po mga teknolohiya, nakakatulong na rin po tayo sa inyong mga pamilya na naiiwan dito sa Pilipinas. Mga ka-Pilipino, maraming salamat sa ngalan ng ating mga ka-OFW. Congratulations. Binabati kita at give me 5. Wow! Alam nyo, natutuwa ako makakambayan itong mga berde ang mga utak eh. Ako, berde ang panyo ko. Mga ka-Pilipino, sa Dennis Mercader, isang napagaling na inventor na Pilipino. Ang inyong lingkod, Kuya Manny Calpito po, nag-iiwan ng pagkain kaisipan, ang utang na loob ay hindi dapat nabayaran sa halip ito ay pasa. Salamat at mabuhay.